Hello guys, i-share ko lang po sa inyo ah, ito kung ang winding ng motor nyo ay copper or aluminum. Yan, ayan guys, tingnan nyo. Yan, makikita nyo sa dalawang to, ito ay red and black. Yan, yan, and also ito nga pala po, nakuha ko lang siya sa sa junk shop. I-try ko lang kung kaya ko pang ayusin, i-restore. Pero nakita ko nga na putol-putol na yung niya, yung pagka-winding niya. So, kailangan na talaga natang i-rewind. Yan. And ito naman, hindi ko pa siya nabubuksan. Yan, i-check ko mamaya kung okay pa siya. Yan. And ito na nga, balik tayo sa topic natin. Na ito po is nakasulat, diba dito nakikita natin na kulay red yung nakasulat sa diagram niya or layout. Yan, kulay red. Yan, ibig sabihin po niyan is copper yung winding niya. And ito naman, yan, black po yung nakasulat dito sa diagram niya. Yan. So, ibig sabihin po niyan is aluminum yung winding po niya. Yan, yan po ang basihan para malaman natin kung ang winding ng motor natin, motor ng washing machine natin ay aluminum or copper. And also, ano po ba ang pagkakaiba ng copper and aluminum? Yan, ang copper po ay matibay, kumbaga ay heavy duty po siya. To. Medyo mas tumatagal siya, mas matagal siya sa heating meron siyang heat resistance yon. And also yung yung aluminum naman po, yan, kapag nabasa po siya, mabilis na siyang masira. Yan yung pagkaiba naman po niya. Ito naman, and also mabilis po siyang uminit. Yan yung pagkakaiba niya. Yan, ito naman copper, medyo po siya, medyo heavy duty yung pagkakagawa sa kanya. Mas malakas yung resistance niya sa init po. Yan, kaya medyo matagal siyang masira. Yan. Pero depende na rin po yan sa paggagamit natin. Yan, kung paano natin gamitin. Pero kapag pareho, kapag sobra-sobra naman po yung paggagamit natin, ay may possibility talaga pong masira kahit gaano pa katibay yung ating motor. Yun po. Yun lang po. Sana may natutunan kayo. And maraming salamat po.